Amen. Ako, walang ano pala dito. Wala pala dito pero wala naman akong PowerPoint kaya okay lang. So, magandang gabi po mga kapatid. Parang patay ah. Okay, salamat sa Diyos sa pagkakataon na pinagkaloob pong muli sa akin upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. So we thank the Lord sa buhay din po ni Ate Abby na kapiling natin first time sa ating prayer meeting. Praise the Lord. Siya po ay kararating lang din niya. Siya po ay ibang bansa. Yun. Thank you Lord sa pag-iingat ng Panginoon sa kay Ate Abby. So ngayon po mga kapatid ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. So samahan niyo po ako sa aklat ng mga taga-Roma o Romans chapter 1 verse 1. Okay? Romans chapter 1 verse 1. Atin pong babasahin sa Romans chapter 1 o aklat ng mga taga-Roma o para sa mga taga-Roma, Kabanata 1, Talata 1. Ito po ang sinasabi ng banal na aklat, salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Tayo po saglit na yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyo pong biyaya at habag sa aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin upang minsan pa ay kami ay malayang mag-aral at makarinig ng iyong salita. Panginoon, ito pong pribilehiyong ito, O Diyos, ay isang malaking pribilehiyo para sa amin, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, ng aming pong puso ay magpahinuhod sa iyong salita, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang kumilos sa amin, maging sa iyong tagapagsalita, patuloy kang Panginoon ang kumilos sa akin pong buhay. Patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan at ang iyong katotohanan lamang amin pong mapag-aralan. Salamat Panginoon sa iyong kapurihan in Jesus' name. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan o ng mensahe po natin sa gabing ito ay nilagyan ko ng title na Who am I? Or sa Tagalog, Sino ako? Alam niyo po mga kapatid, ang pangalan po ay isang malaking paraan upang makita mo ang pagkakakilanlan ng isang tao, establishmento o pangyayari. Ano po? Meron po tayong isang maliit na siguro pwede natin gawing game. Sasabihin ko kung ano ang pangalan ng establishmento at sasabihin nyo kung ano yung kanilang moniker o yung kanilang pagkakilala. Alam mo, pag sinabi kong McDonald's, love ko to. Or pag sinabi nating Jollibee, bida ang saya. Pure Gold, always manal. Parang talagang laki sa Jollibee at Pure Gold si Brother Ivor, si Pastor John. Alam na alam. O pag sinabing BDO, we find ways. Ano po, alam nyo po itong KFC, finger licking good. Ito pong mga pangalang ito or mga catchphrases na ito ay nakakatulong para sa mga establishmentong ito upang makilala kung para saan sila at kung ano ang gusto nilang i-achieve. Ngayon mga kapatid, alam niyo po ba na bilang mga Kristiyano, meron din po tayong pagkakakilanlan. Kasi pwede mo makilala ang isang tao kahit hindi mo nakikilala ang kanyang pangalan. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, ay nasaan ba dito yung magaling manghilot? Pumunta ka dyan sa may bandang papuntang Masalukot. Diba? Ay, si nanay doon, nung magaling maghilot. Pwede mo makilala ang isang tao base sa katangian na meron siya. At dito po sa Romans chapter 1, ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang pagkakakilanlan. At marami po tayong pwedeng manlinang dito o makuha dito sapagkat ang pagkakakilala po kay Apostol Pablo ay ang pagkakakilala din sa mga tunay na Kristiyano. Kaya po mga kapatid, sa gabi pong ito, ang nais ko pong ituro sa atin, dapat tayong makilala or we should be identified as proper Christians. Kung ano ang pagkakakilanlan sa isang tunay na Kristiyano, dapat ganun din po tayo makilala. So sa gabi pong ito,
Ang pag-aaralan po natin ay tatlong bagay kung papaano ipinakilala ni Pablo at papaano siya nakikilala ng tao. Una, ang sabi po ni Pablo, kailangan makilala tayo bilang mga alipin ni Kristo or slaves of Christ. Secondly, kailangan makilala tayo ni Kristo ng mga tao bilang mga tinawag ni Kristo or called, sabi po dito, bilang mga tinawag ni Kristo. Pangatlo po, tayo po ay dapat makilala bilang mga tao na inihiwalay ni Kristo. Una, bilang mga alipin ni Kristo. Pangalawa, bilang mga tinawag ni Kristo. At pangatlo, ay bilang mga inihiwalay ni Kristo. Ang sabi po ni Pablo, Paul, a servant of Christ. Alam niyo po ang word na ito in Greek is doulos. Marami pong word sa Bible na magsasabi o naglalarawan sa isang servant. Pero hindi po yan ang isang doulos. Sapagkat ang doulos po ay isang uri ng paglilingkod na mas malalim kaysa sa isang katulong sa bahay, katulong sa tindahan. Ang salitang doulos po ay parang isang taong nakakadena o nakatanikala sa isang tao. Sa makatuwid baga, ito ang salitang naglalarawan sa isang alipin. At ito po ay buong taas noong ipinagmamalaki ni Pablo na siya ay alipin ni Kristo. Alam niyo po, masakit pakinggan ang salitang alipin. Sapagkat tayo po bilang mga tao, gusto nating maging malaya, gusto nating magdesisyon para sa ating mga sarili. Tama po? Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo, paunang sasabihin ko po sa inyo, walang pinakamalayang lugar o pinakamalayang estado ng buhay ng tao kung hindi siya ay alipin ni Hesukristo ng ating pong Panginoong Jesus. Alam niyo po mga kapatid, ang pagiging isang bondservant or pagiging isang slave, ito po ay nagpapakita ng kanyang buong pusong pagsuko ng kanyang sarili sa kalooban ng isang tao o ng isang otoridad. Ang sabi po ng atin pong minamahal na apostol at hinahangang apostol, siya ay alipin ni Kristo. At ito po ang kanyang ipinagmamalaki. Sa unang Korinto, ito rin po ang pagpapakilala ni Apostol Pablo. Tunay po mga kapatid, na marami po tayong natanggap sa atin pong Panginoon. Isa na rito ay tayo ay hinango ng Diyos mula sa kadiliman. From the domain of darkness, inalis po tayo dito ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 2, hindi po ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng mga spiritual blessings na kakailanganin natin. Sabi, in the heavenly places. Hindi mula dito sa mundo, kung hindi mula sa realm ng kalangitan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Napakarami po nating benefit sa Panginoon. At hindi lamang po yun, tiningnan tayo ng Panginoon ng may pag-ibig at pagpapala. Kasi po nung unang panahon, hindi po ito ang estado natin sa Diyos. Nung unang panahon po, mga kapatid, nang wala pang Kristo tayong naririnig, nang wala pang Panginoong Jesus tayong nababalitaan, tayo po ay hawak sa leeg ng kasalanan. Tayo po ay nakatanikala sa mundong ito. Ito po ang ating estado. Alam niyo po, kung hindi tayo alipin ni Kristo, alipin tayo ng mundong ito. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ni Satanas na nagpapaikot sa mundong ito. Kaya ang buhay po natin noon, mga kapatid, ay punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng kabiguan, at punong-puno ng kamatayan. At tayo po ay nakabalandra sa
Tila baga parang isang palengke na lusak ng kasalanan at dumating ang Panginoong Hesus. May dalang susi at nag-alis sa atin mula sa kasalanang ito. Mula sa kumunoy na papatay sa atin. Mula sa pagkakahawak sa ating lieg na nagpapatakbo ng mundong ito. At tayo po ay pinalaya. Pero binigyan po tayo ng bagong tanikala ng Panginoon. Ito po'y tanikalang hindi nakamamatay. Ang tawag po sa tanikalang ito ay tanikala ng pag-ibig. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, "Come to me all you who are weary and heavy laden." O lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong buhay, kayong umaasa na kayo'y pupunta sa langit. Pero hindi nyo nakikilala ang Diyos. Kayong mga napapagod sa inyong buhay. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Makinig kayo sa akin. Learn from me, says the Lord. For I am humble in heart. At ang aking pamatok ay magaan, sapagkat ang pamatok ng Panginoon ay pag-ibig. Hindi na tayo lumalakad, hindi na tayo gumagawa dahil tayo'y natatakot, dahil gusto nating magkasala. Kung hindi tayo'y lumalakad na ngayon dahil alam natin na tayo'y mahal ng Diyos. At bilang ganti, mga kapatid, huwag sana nating makalimutan na tayo ngayon ay alipin na ng Diyos. Noon po ang ating kalooban ay sa kasalanan. Alam niyo po ba ang kasalanan? Ito po ay pagtalikod sa Panginoon. Parang isang suwail na anak na gusto niyang kalimutan ng kanyang magulang. Gusto niyang talikuran ng kanyang magulang at lahat ng gusto ng kanyang magulang ayaw niyang gawin. Yun po ang buhay ng kasalanan. Rebellion against God o pagre-rebelde sa Panginoon. Pero nung tayo po ay nilinis ng Panginoon, tayo po ay dapat mamuhay bilang kanyang alipin sa makatuwid. Baga, ang kalooban natin ay isuko natin sa kalooban ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Diyos ay dapat nating maging kagustuhan. Kasi tayo po ay mga alipin ng Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 11, I think this is. Romans chapter 11. Ang sabi po dito, "Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you yourselves are slaves of the one whom you obey, either in sin, resulting in death, or in obedience, resulting to righteousness." Or Romans 6, yes, nasa Romans 6 po yan. We are bought with a price. At ito pong bayad na ito ay hindi basta-basta. Hindi po tayo binili sa ginto. Hindi po tayo binili gamit ang pilak. Kung hindi ang mayamang dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Marapat lamang po na tayo mabuhay para sa Kanya. At bilang mga alipin ng Diyos, sabi ko po sa inyo kanina, ang pinakamalaya po nating lugar na pwede nating mapuntahan ay maging alipin ng Panginoon. Because if we are in Christ, malaya po tayong sumamba sa Diyos. Malaya po tayong sumunod sa Panginoon. May kakayanan po tayong maging kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. At yan po ang original intention ng ating Panginoon sa ating tao. Bago magkasala ang sanlibutan, bago pumasok ang kasalanan, the Lord's intention is for us to obey Him in love. Kung parang ayaw natin na maging alipin ng Diyos, dalawa lamang po yan, mga kapatid. Kung hindi tayo alipin ng Diyos, tayo ay alipin ng kasalanan. At kung sinasabi natin tayo bilang mga Kristiyano, pero ayaw nating magpaalipin sa Panginoon, we cannot serve two masters at the same time. Hindi tayo pwedeng mamangka sa ilog o sa dalawang ilog. It's either we choose, hindi pwede tayong tumalay sa gitna ng bakod.
It's either we are with Christ or we are against Christ. Mga kapatid, sana po makilala tayo bilang mga alipin ng Diyos. Paano ba ang isang alipin ng Diyos? Ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 8, ang sabi po ng Apostol Pablo, kausap niya po ang mga alipin. Ang sabi niya, slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh. Be obedient with fear and trembling in sincerity of heart as to Christ. Na parang ang pinaglilingkuran natin ay Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito ay kung paano dapat mamuhay ang isang taong naninilbihan. But nonetheless, the principle of being a slave is like you are unto Christ. So kung paano ka maglingkod sa iyong master, ganun din kung paano ka maglingkod sa Diyos. Ang sabi po dito, with fear and trembling, with respect to God, in sincerity of heart, not by a way of eye service. Hindi ka Kristiyano, nagpapaka-Kristiyano para walang masabi sa iyo ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Pumupunta ka sa church kasi ayaw mong mabisita ka ng pastor at sabihin, ay si kapatid, nanghihina o parang hindi Kristiyano si kapatid. Ayaw mong may masabi sa iyo ang tao. So you are, nagpapakita ka ng, umaakto ka sa harap ng maraming tao na para bang isa kang artista na ipinakikita mo na ikaw talaga ay kay Kristo. Pero hindi mo talaga ito ginagawa na nagmumula sa iyong puso dahil nakikilala mo ang Diyos. Ang sabi po dito, as men pleasers. Huwag daw pong ganun. But as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. From the heart. Alam niyo po, ang alipin ni Kristo ay hindi napipilitan sa kanya pong pagiging Kristiyano. Kung hindi ito'y ginagawa dahil bumubukal sa kanya pong puso. Alam ko po minsan ay nag-aalma o nagwewelga ang ating pong katawan. Kasi po itong katawan ay nagkakasala. O ito po ay unredeemed body. Meron pa rin kasalanang nakatahi sa laman. Pero by the grace of God, the Spirit is willing. At hindi na tayo nagpapatianod sa kagustuhan ng ating pong laman. Amen? Amen. That's why pag sinabi ng laman, matulog ka na muna. Nakakapagod ang maghapon. Ay, linggo-linggo ka namang uma-attend. Minsan lang may mag-aya sa'yo. Minsan ka lang makapunta sa isang social gathering na ito. Once in a lifetime lang yan. Mapagbibigyan ka naman yata ng pastor mo. Or, ay, huwag ka nang umattend. Foundation sa school nyo, may pageant. Manood ka na lang. Once in a year lang naman yan. Hindi ho ba? Alam niyo po, ang isang alipin ay hindi makakaalma sa kanyang Panginoon. We are slaves of Christ. And that is the identity of Paul. And that is also our identity. We are Christians, brothers and sisters. We are slaves of God. Tayo po yung mga alipin ng Panginoon. Masarap bang maging alipin ng Diyos? Parang hindi, ano po? We are slaves of Christ. Therefore, we should be identified as slaves of Christ, obedient to His will. Pangalawa, we are called by Christ. This is our identity. Tayo po ay mga tinawag ni Kristo. Sabi po dito ni Apostol Pablo, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle. Alam niyo po itong salitang called, dito po ay adjective. Ibig sabihin dyan, he is a called apostle. Hindi po siya apostol sa sarili niyang kagustuhan. Hindi po siya isang apostol na sabi niya, ako'y apostol, makinig kayo sa akin. Lahat ng sasabihin ko, bawal. At lahat ng pagpapalain ko, pagpapalain. Kaya bigyan niyo ako ng pera para kayo'y aking pagpalain. Papagalingin ko kayo. Hindi po ito ang posisyon ni Apostol Pablo. Hindi niya ginamit ang posisyon niya ito upang magmalaki o abusuhin ang kanyang otoridad. He is a called apostle, which means his calling is from the Lord. It is confirmed by the Lord.
Ang sabi po ng Panginoong Jesus, doon sa isang propeta na nagpagaling at nanalangin para kay Apostol Pablo, siya ay iyong puntahan sa Acts chapter 9 verse 15. Siya ay iyong puntahan, ang sabi po ng Panginoon, sapagkat siya ay aking piniling instrumento upang dalhin ang pangalan ko patungo sa mga hintil at sa mga hari and the sons of Israel. Before the foundation of the world, meron na pong nakalatag na gawain ang Apostol Pablo. At tayo po mga kapatid ay may kanya-kanyang gawaing inilatag para sa atin ang Panginoon. We are also called. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng apostle? It means to be sent out. Or more specifically, to be sent out to be sent out under the authority of another person or another authority. Ang mga apostol po ay inatasan ng Panginoon. Gusto ko po maging clear dito. Meron pong apostles of Jesus Christ. Yan po yung 12. At meron pong apostles of the church. At ngayon po ay meron pa ring parang office ng apostle in a generic kind of way. Ang pumalit po dyan ay mga missionaries. They are sent out as God's own representative to the unreached, to the people na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero hindi na po natin ginagamit ang salitang apostle. Kasi po, malilito ang tao or baka magkaroon ng misinterpretation. Kasi po, maraming mga tao na nagsasabi na ako ay apostol, na sila ay apostol daw ni Kristo. Kaya nilang magpagaling sa salita nila, kaya nilang magpayaman ng tao sa salita nila. Kung ano ang binitawan nila dito sa lupa, ay bibitawan ng langit. At ano ang ibuhol nila dito sa lupa, ay ibubuhol sa langit. Sa mga tuwid, pag sinabi kong ang sakit mo ay gagaling, papagalingin niya ng Diyos. Kasi kung ano ang sinabi ko dito, gagawin sa langit. Wala po yan ngayon, mga kapatid. But this office ay para po sa atin. Ang opisina po, being a representative of God. Kaya po ang Apostol Pablo ay nagpunta sa bawat sulok ng Gentile region. Hindi naman bawat sulok ng daigdig. Pero sa malaking parte ng Asia and Europe, Apostle Paul went through yung mga lugar na yon. Hindi lamang po niya basta ipinamahagi ang salita ng Panginoon. Kung hindi ipinamuhay niya ang mabuting balita. Sa kanyang salita at sa kanyang gawa, siya ay namuhay bilang representative o representante ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya tayo po mga kapatid bilang mga tinawag din ng Panginoon. Kaya nga po tayo tinawag na Christians. Hindi ko natin basta-basta dapat ginagamit ang salitang Kristiyano. Kasi po ibig sabihin po ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Kung sasabihin mo, ako isang Kristiyano, at pupunta ka sa isang lugar, at pagdating mo sa lugar na yon, ay masahol ka pa sa unbeliever, niyuyurakan mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. You are using the name of the Lord your God in vain. Diba? We represent Christ. Christ is holy. Pero pagdating mo sa lugar, sa inyo, ikaw pa yung pinakamalakas magmura. Sabi niya, ikaw ba yan ba ang ikaw ba ay sumasamba sa Panginoon? Yan ba yung sinasabi mong Kristiyano ka? Aba, ay kung ganyan pala ang Kristiyano, ayoko na maging Kristiyano. Hindi ba? Nakakalungkot po mga kapatid. So we are called to be God's own representative. Called as an apostle of Christ. Yan po ang pagkatawag kay Pablo. Pero tayo mga kapatid, we are Christians, hindi po self-proclaimed Christians, pero ang atin pong pagka-Kristiyano ay mula sa pagkakilala natin kay Kristo.
Ang posisyon na ito ay natanggap natin mula nung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya tayo kay Kristo sang-ayon sa revelation o sa pagkarinig natin mula sa kanyang salita. And as we spread to different parts of the world or different parts ng Candelaria, tayo po'y inilagay dyan ng Panginoon para maging representative ng Panginoon. That is our identity. Right? Halimbawa sa school, ay, si Denden, halimbawa si Denden, ay, si Denmark, naku, yan yung kaklase ko na masipag mag-aral. At nakikita ko yan bago kumain, nagpe-pray. At hindi mo maririnig ganyan na nagmumura sa school. Tapos malalaman nila, Kristiyano. Kaya pala siya ganun. Kasi Kristiyano pala siya. Tanda ko po nung minsan may inatinan kaming gathering. Na natasan pong may mag-pray. Nag-pray po, di nag-pray. Sabi nung isang nakarinig, sabi niya, ano pong religion nyo? Sabi ay, parang kay mama po, kay Sir Tire po itinanong. Sabi, ano religion nyo? Baptist kami. Kaya pala ganun kayo manalangin. Ako'y kinalabutan nung marinig ko. At nga ngayon lang ako nakarinig ng ganun panalangin. Alam niyo po, hindi natin ipinagmamalaki yung ganun. Kung hindi, yun bang parang kagalakan sa isang Kristiyano, ang ma-identify siya bilang Kristiyano dahil ibang-iba siya. Ano po, hindi kagaya ko nung high school. Nakita ko yung kaklase ko sa Jollibee. Sabi ko, nakaganto akong bihes. Polo Barong. Classmate! Bakit nakaganyan ka? Sabi ko, ay galing ako sa church. Bakit anong religion mo? Sabi ko, Baptist. Ay bakit lagi kang late nung high school? Sabi ko, ganun ba Kristiyano? Dapat lagi maaga sa school. Pero hindi po. I failed to realize na every aspect ng buhay natin ay nakikita ng tao. So we should represent Christ in every aspect of our life. Amen? We are called to be Christians. We are not just called to live our life, be happy, and die. But as slaves, we represent Christ. Amen? And lastly, mga kapatid, we are consecrated by Christ to do something for Him. Ano ibig sabihin ng consecrated? Inihiwalay ng Panginoon. May silbi tayo sa Diyos. Otherwise, kung nakakilala tayo sa Panginoon at wala na tayong silbi, mamamatay na tayo. The mere fact na nandito pa tayo sa kabila ng masakit ang likod, sa kabila ng karamdaman, kabila ng hirap ng buhay, meron pa tayong tungkulin na dapat gampanan at ito'y inihanda sa atin ng Panginoon at tayo ay nilinis ng Panginoon para dito. Para po noong brownout, 4 days, walang tubig sa amin. Dito meron na, kabayan. Amen, 2 araw pa bago magkano. So, dahil walang tubig, ang ginawa namin, bumili kami sa mineral water ng isang, kasi ang pwede lang daw bilhin ay yung isang lapad lang na tubigan. At the rest ng aming pong tubigan, ang laman na ay galing dito sa church. Inigib namin. Sabi po namin, bawal kumuha ng tubig dito sa inuman. Ito'y inuman lang, hindi pwedeng paglutuhan, paghinawan, pagtutbrasyan, lahat ng tubig dito. Inumin lang ito. Ganon din po tayo. Meron po tayong certain na dapat gawin na inihanda sa atin ng Panginoon. Ang sabi po ng Acts chapter 26 verse 18, ito po yung specific mission na ibinigay ng Diyos para kay Apostol Pablo. Sabi po sa verse 16, "But get up and stand on your feet, for I have appeared to you to appoint you as a servant, slave, and a witness, representative, of what you have seen from me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and an inheritance among those sanctified by faith in me, says the Lord Jesus Christ."
Yan po ang specific na gawain ng atin pong Apostol Pablo. At ito rin po ang dahilan kung bakit ginugol ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa ngalan ng mabuting balita. Si Apostol Pablo po ay kumain at uminom para sa kapurihan ng Panginoon. Siya po ay nagtrabaho para maibahagi niya ang mabuting balita. Siya po ay nangaral para maibahagi ang mabuting balita. Siya po ay nakipagkaibigan at nag-build ng maraming relationship kahit sa kanyang mga kaaway para maibahagi ang mabuting balita. Sapagkat convinced po ang ating apostol o ang Apostol Pablo na ang kanyang buhay ay dapat igugol sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Brothers, also we are consecrated by God for His good works. We are also set apart. Ano yung ibig sabihin ng set apart? Nilinis ng Panginoon. We are set apart by God nung nakakilala po tayo sa Kanya. We are cleansed by His Word. Meron po tayong dapat gampanan. There is a specific mission field for us that God has prepared us. Una po, we are consecrated to conform to the image of God, sabi sa Romans chapter 8. To conform to the image of His Son that talks about our character. Ang atin pong pagkatao ay maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. At sa atin pong paglago, we are also consecrated to do good works in our service to God. Ang good works po ay hindi natin ginagawa para maligtas, kundi tayo'y gumagawa ng mabuti dahil tayo'y iniligtas at gusto nating maglingkod sa Diyos bilang Kanyang mga alipin. And thirdly, mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa atin sa paglago natin bilang mga Kristiyano, it all points out to one great commission, one great work of every Christian. And that is to preach the gospel and to make God known to all people upang maipakilala ang Diyos sa lahat ng tao. Diba? Kanina nga po sa ating pong sa aking memory verse, Matthew chapter 28. Go therefore to all nations. Pumunta kayo sa lahat, baptizing them in the name of the Father. This is the reason we are placed in different parts. Hindi po tayo lahat tinawag na maging pastor. Pero parang si Brother Ivor tinawag maging pastor. Pero hindi tayong lahat tinawag para maging pastor. Kasi po, kung tayong lahat ay tatawagin at mag-iipon-ipon lang dito sa church, wala na pong makakakita ng pag-ibig ni Kristo. Tayo po inilagay, bilang estudyante, tayo inilagay sa school para maging representative ng Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita sa eskwelahan. Inilagay tayo ng Panginoon bilang nurse, bilang engineers, bilang teachers, bilang businessman, upang sa lugar na yon ay maging misyonaryo tayo ng Diyos at ibahagi ang mabuting balita. Can you imagine, mga kapatid, ako, walang pera. Amen? Pupunta sa isang mayaman at babahaginan ko siya ng mabuting balita. Makakasigurado ba ako na hindi niya iisipin na baka pera lang ang habol ng taong ito sa akin? Marahil po, ano? Pero kung isang tao na may negosyo din, successful businessman, ang pupunta sa kanyang kapwa businessman at magbabahagi ng mabuting balita, it holds more credibility. Amen? Hindi ko po sinasabi na hindi ko kayang mag-share ng mabuting balita. But I think the people in the business sector will be more effective sa kanyang mga
Katulad, o yung mga doctors ay kakausap sa kanyang kapwa doktor. Guro, kakausap sa kanyang kapwa guro. Isang lawyer, kakausap sa kanyang kapwa lawyer. That is our position in God. Yan po ang mga pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Nalala niyo ba, Sister Leka, yung kanyang testimony? Sabi niya, kung kailan ako lumayo, parang ang layo ko sa Panginoon, parang ang layo ko sa gawin, parang hirap na hirap ako. Pero yun pala, nandun ako sa lugar, ang dami palang kaluluwa. Brothers and sisters, ilalagay tayo ng Panginoon sa isang posisyon na tayo ay kagamit-gamit sa Kanya. Si Sister Laika, inilayo ng Panginoon sa gawain upang siya doon sa lugar na iyon ay umabot sa mga taong hindi abot ng church natin. Amen? Kaya tayo po mga kapatid ay may isang malaking gawain para sa Panginoon. And we should be identified as people who are mission-oriented. Let us do everything, all things, para sa mabuting balita. Kagaya ni Apostol Pablo, dapat nating pangatawanan ang iniatas sa atin ng Panginoon ng may pag-iisip na bilang isang alipin, hindi ng ating laman, hindi ng ating sariling kagustuhan, kundi bilang isang alipin na nagpapasailalim sa kalooban ni Kristo, at gawin natin lahat ng bagay o paraan na pwede nating gawin upang sa buhay ng isang tao ay magkaroon man lang ng konting siwang upang maipasok natin ang mabuting balita sa kanilang buhay. Yamang nalalaman natin na ito ang tanging pag-asa ng tao. Ang makilala nila si Kristo. Sapagkat kagaya natin noon, sila po ay hawak ng kasalanan sa kanilang liig. At wala silang pag-asang kumawala. Malibang makilala nila si Kristo sa kanilang buhay. Ang Apostol Pablo po ay nakikilala niya kung sino siya. Meron siyang malinaw na pananaw kung ano at sino siya. Ito po ang tanong ko sa atin mga kapatid. Nakikilala ba natin kung sino tayo? Ipinamumuhay ba natin ang ating pagkakakinlanlan kay Kristo? Kung hindi pa mga kapatid, now is the best time. Sabay-sabay po tayong mamuhay para sa atin pong Panginoon. Sabay-sabay tayong mamuhay para sa ating Diyos. Bilang kanyang mga kinatawan at magbahagi tayo ng mabuting balita para sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong dakilang biyaya. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami na ang pagkakakilanlan ni Apostol Pablo ay pagkakakilanlan din po namin. And we are in a special position because of your grace sa amin pong buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay sang-ayon po sa pagkakakilanlang ito. Tulungan niyo po kami na magtulungan kami upang maakay po namin ang bawat isa patungo sa isang pagkatao na kalooban niyo po sa amin pong buhay. Yun ay ang sumusunod sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, ang iyong salita ang siyang patuloy na magbago sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.